Visayas, ganap na hong alas 10:02 ng gabi. Ngayong taong 2024, ano bang kapalaran ang naghihintay sa atin? Lahat ba ng ating mga pangarap ay matutupad na? Anong dapat nating gawin? Meron bang epekto sa ating buhay ang pagsunod sa mga paniniwalang feng shui? Meron tayong sa ngayon. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. Mga kamister, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa ano nga ba ang kapalaran natin ngayong 2024. Ano ba naghintay na magiging buhay natin sa bagong taong ito? Ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang dapat nating baguhin para magkaroon tayo ng masagana, malusog, at punong-puno ng pag-asa at katiwasayan ngayong 2024? Ating mga kapanayam, ngayong gabi ito sa ating programa ang Gabi ng Misteryo, si Master Hans Kua para magbigay sa atin ng mga impormasyon ng mga tip at kung anong dapat natin gawin ngayong 2024. Abangan niyo po ko sa DZRH Gabi ng Misteryo kasama si Ray Sibayan. Pag-uusapan ni Master Hans Kua ang mga details kung paano gagawing suwerte ang papasok o pagpasok ng 2024 Year of the Wooden Dragon. Ano ba ang mga lucky na direction? Paano nga ba ma-attract ang wealth, ang love, ang success, prosperity, happy family, good love life sa 2024? Ano nga ba ang mga unlucky direction para maiwasan ang illness star, misfortune, mga problema in this 2024? Also, ano nga ba ang 12 animal zodiac forecast sa 2024? Swerte ka ba o hindi ka swerte? Aba, kita-kita tayo itong Sabado na po yan ha, alas 10 ng gabi, sa DZRH Gabi ng Misteryo kasama si Ray Sibayan. Ako po, si Master Hans Kua, ang pambansang feng shui expert. Dito lamang po sa DZRH Gabi ng Misteryo, 10-11 p.m. Walang absent. See you! Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa isa pang edisyon nating program Gabi ng Misteryo. Ngayon pong gabing ito mga kaibigan ng Sabado. Mamaya ating balikan yung nagaganap na pahalik dyan sa, sa Quirino Grandstand Cognate pa rin po ng translation. Pero in the meantime, tayo po ay makipagtalakayan kay Master Hans Kua tungkol sa magiging kapalaran nating lahat ngayong 2024. Magandang gabi sa iyo, Master Hans. Kumusta ka na? And Happy New Year sa iyo, Master Hans. Happy New Year, Ray! Thank you for having Master Hans Kua. Ahoy naman po ko. Kamusta ka po? At kamusta po kayong lahat? Ayan, abay ayos na ayos at lalong magiging ayos kapag bibigyan mo kami ng magagandang mga
mga impormasyon ngayong gabing ito tungkol sa pagpasok na ito ng 2024 at of course, yung inaabangan natin na Chinese New Year, yung Year of the Wooden Dragon, Master Hans. Unang-una, ano ba ang masasabi mo sa taong ito, 2024? Alam, pag-usapan natin ang 2024 ay Wooden Dragon, ikalimang sign. Yes. So natapos na tayo sa rat, sa ox, sa tiger. Walk that walk and I talk that talk. Get on my level. Stare in the stop 'cause I flaunt what I want. Yeah, I'm a rebel. I'ma do what I do, try to keep up. Ain't no one better. So get shop now. Sa tiger, sa rabbit. Ngayon naman po, punta na tayo sa Year of the Dragon. Alam nyo ba, ang Year of the Dragon is isa sa mga auspicious o lucky symbol. Unlike the Year of the Rabbit last year, ang dragon po ay matapang, agresibo, head-on. Siya mismo ang nag-initiate ng mga issues ng mga away. Okay. Hindi parehas ni Rabbit last year na kalmado. Siya away, tumatalong pareho. No. Ang dragon ay siya ang naghahabol. Siya ang gusto ma-issue. Attack mode at galit ang dragon. One of the lucky symbol also ang dragon. Kaya naman, pwede ko rin sabihin this year is also lucky. Pero sa aggressiveness naman, ay pwede ko naman sabihin ang dragon ay matapang. Ang buong chart ng Chinese astrology ng Year of Dragon, missing element ang wealth or money element. Ibig sabihin nito, this year sa usapang pera, this will not be a good year. Difficult year to, dahil sa usapang pera ay medyo talagang kahit gano'ng ka-aggressive, gano'ng katapang ang dragon, sa atin naman talaga ay importante ang aspetong sa success. Isa sa mga number one dyan, siyempre, ay pera o career or success. Pag-usapan pa rin pinansyal. Okay. Ang 2024 natin, hindi magiging madali ang wealth element. Kaya naman, ang advice ni Master Hans Kua ay dapat natin dagdagan ang sipag at determinasyon. Lagi ko nga sinasabi na may disclaimer tayo na muli po, ang feng shui, ang astrology, ang masasabi ni Master o sinasabi ni Master Hans Kua or nasabi ni Master Hans Kua ay lahat po ay mga gabay lamang. Ibig sabihin ng gabay, ito po gabay, guide. Yes. Fortune telling, Gilya. forecasting, kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo po. Dahil nasa inyong mga kamay nakasalalay ang inyong tagumpay. Nakikita nyo naman sa billboard, nakikita nyo sa Master Hans Kua, lagi sinasabi, hands-on ako sa career para hands-on ang swerte. Ayan po, hands-on ako sa pag-ibig para hands-on din ang swerte. Dahil kayo po ang gumagawa ng swerte po. Ang dragon pa rin po ang symbol ng dragon natin is itong year na to is a transformative. This is a new beginning, a new start. Parang naging new beginning, Master Hans. Alam mo ba, ang 2024, February 4, 2023, February 4 is the cut-off ng sinasabi nating period 8 to period 9. Ano ba itong period 8 na to? Ang period 8 ay magtatapos ng February 4. Ang period 9 naman ay magtatapos naman po. Magsisimula naman ng February 4. Cut-off niya 5 in the morning. Change na siya ng period. Alright. Ang changing ng period, ibig sabihin po niya, importante na it's a new beginning, it's a new start, it's a restart button. It's a transformative, it's a putting yourself in a reset button. It's a starting, parang kailangan mo umalis sa comfort zone mo. Ang dragon na to, wooden dragon, is mabilis siya, agresibo siya, mabilis ang mga pangyayari, pero dapat meron ka rin mga plan B. Hindi lang puro nag-aabang ka. Dapat bago mo pa iniisip, nag-execute ka na. Hindi magiging madali to dahil maraming mga issues na kumbaga, maraming issue ngayon dahil matapang ang dragon na to. Yun nga lang, attack siya ng attack, pero isang iglap, pwedeng mawala. Ang period 8 is about earth element. Ang earth element is stability, slowing down, relaxation, taking time, para mas lalong lumago. 2004 at magtatapos ang 2024. Pero ang fire element na period 9 naman, magsimula ng February 4, 2024 hanggang February 4, 2044 magtatapos yan. Period of fire element naman. Ayun. So, Ang ano to? fire Sandali lang, Master Hans. Opo, sige po. Yung binabanggit mo na period 8, so magtatapos siya ngayon 2024, right? February. So, yung Yes, tama po. period 9, which is fire element, mag-i-start na siya this February 2024 hanggang anong year yung binabanggit mo? February 2044. That will be 20-year cycle. 20-year cycle yan. So, O, anong
ano difference? ang Pag-usapan anong natin difference, ano ang positive na may bibigay nito sa ating buhay itong period 9 na ito? Period 9, so dati ang lucky number natin is 8. Mhm. Period 9 ngayon is 9 ang lucky number natin. 9 is the highest, kaya naman ang 9 na to is kailangan natin ma-hit ang peak. So mga tao ngayon ay talagang nag-hit the top. Mhm. Period 9 will be about fire element. Okay. Fire element will be changing of mabilisan. Oo. Fire element, so technology, so mga may kinalaman pa rin sa robotics, may kinalaman pa rin sa AI. artificial intelligence. No? Naku, oo. Yung mga AI natin Mhm. ay mamayagpag. Kung ang period 8 is about finger o daliri, no? May kita mo yung cellphone natin, ini-scroll natin, nagpipindot tayo ng cellphone for texting. Ang period 9 will be about mata. Mata? Using your eyes, baka posible ang blink, 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 blink. Ah, talaga? Kikindatan mo ako, blink, blink, blink. Oo, ganun. oo, oo. Baka posible na po ang mag-change o mag-send ng text. By Mga blinking, hologram by blinking your eyes. will be period 9. Baka posible period of, baka posible blinking of your eye. Dati naman, hindi naman natin naisip, no? Oo nga Na eh. sa stats lang natin, Tama. Oo. ay makakapag Relate mas tayo powerful lahat pa dyan. kaysa sa computer natin. Oo. Yun. So, So, sa atin ngayon, mm, period 9 will be about mata. Period 9 will be about mga ano naman to. Kung period 8 is about mga young boy. Kumbaga, mga young boy kagaya ni Obama, Oo. yung mga presidente na Mga mga leaders. nag dati ay Oo. puro mga lalaki. mhm. Ang period 9 ay mag-click posible naman mag-click dyan ay mga babae naman. Oh, So sila naman ang mga pamayagpag sa larangan ng success sa career. Oo. Sa politika, Talaga. sa enerhiya. Mhm. So yan po, ang period 9 also will be fire, mabilisan siya. Kung masunog siya, mabilis siya, Oo. isang click mawawala. So fire industry pa rin ang patok, social media, may kinalaman pa rin sa mga content creation, Mhm. may kinalaman pa rin sa pagkikreate ng mga videos, may kinalaman pa rin sa mga pagkain, Aha. may kinalaman pa rin sa mga ilaw, may kinalaman pa rin sa mga kuryente, fire element, yan pa rin ang mamamayagpag. Ang period 8, last pagtatapos yung period last 2023 cut off 2024. Oo. Ang period 8 is about earth element. So nakita natin mamayagpag dyan ang earth element kagaya ng real estate. Oo nga. Mga real estate talaga ay talagang nag-click ng ano talagang Boom na yung boom. property. Oo, nag-boom talaga, Prices no? talagang umusbong sa yung 20-year cycle na yan. Oo. Talagang umakyat na umakyat. Mhm. So this 2024 natin hanggang 2044 will be about mabilisang teknolohiya. So guro makikita natin mga ordinary na mga trabaho, baka pwedeng robots na. Ganon? Baka ordinary yung mga driving natin, yung mga Oh. nag-drive na meron na ngayon. Mga self-driving na cars, ha? Start Oh. na siya, Oh. pero this will be enhanced and this will be talagang yung mga driver natin. Yung mga waiters sa mga restaurant, may kita mo robot na, umiikot Oo. na lang. Oo. Mga tagalinis natin sa bahay, baka robot na ang gagamitin natin. Oo. Yung mga tao, kailangan makapag-adapt tayo sa bagong changes, napakabilis ang changes na to. So mga this year, ang mga negative naman na pwede natin makita bukod pa sa year dragon and sa 30 year na to, Yes. is yung mga artificial intelligence natin. Oo. Ray, yung ano natin, yung mga scammers, pwedeng gamitin ang mga mukha natin Oo. or audio natin. Nangyayari na ngayon yan, di Para ba? mang-scam na. Oh, nangyayari Meron na ngayon. meron na Oo, tingnan. correct. Oo. Yes, meron, pero No. mas mag-enhance to Mhm. ang artificial intelligence natin. So sana gamitin natin ang artificial intelligence para mas ma-improve ang buhay natin. Mga cybersecurity, Mhm. kung saan yung mga files natin, yung mga information natin, Pwede pa will be makuha. rampantly Manakaw. ma-hack o makukuha, Oo. mapopost o mawawala o mananakaw. Yan ang mga energy ng Dragon at yan ang energy ng Period 9 na magsisimula itong 2024, February 4. So, 2024. dito sa mga binabanggit mo, Master Hans, medyo, lalo na yung AI, yung artificial intelligence, medyo yan ang binabanata ngayon dahil sa baka raw mawalan ng trabaho ang karamihan. Ano? So, anong dapat na gawin ng nating lahat, especially ng mga nasa gobyerno at ng mga eksperto sa teknolohiya?
Hindi lang siguro sa gobyerno or eksperto sa teknolohiya, kundi individual. Kasi lahat Yes, naman sa tayo atin. apektado Oo. Correct. sa pag-change at napakabilis na mga pagbabago sa teknolohiya, artificial intelligence, robotics. Ang aking suggestion based sa makikita ko sa mga bituin o sa elemento o sa feng shui o sa astrology, Chinese astrology, kailangan natin mag-adapt. Paano nga ba mag-adapt? Oo. Imbes na mag-hire tayo ng mga tao na magre-reply ng mga messages natin, pwede gamitin ng AI. Ito at our benefits. Okay. Imbes na maggagawa tayo ng mga kagaya ng mga audio natin o mga video natin kung saan nag-video content creation tayo, pwede tayong gumawa ng script gamit ang AI natin. Pwede siguro ang mga gagamitin natin ng AI natin to create mga text, mga messages, mga email, mga resumes, mga pag-send ng mga contracts. Baka pwede AI na natin. AI pa rin natin, pwede pa rin natin ang mangyari siguro mga kalungkutan o mga issues natin sa buhay, pwede pa rin AI. AI pa rin natin siguro yung mga sakit man o may mga illness, may mga doktor. Although kailangan pa rin talaga ang eksperto ng doktor dyan, pero marami pa rin dyan. Ngayon pa lang nga, meron tayong Google o YouTube University o YouTube Correct, Hospital. correct. Pag may ubo, may sipon o may mga sakit tayo, tayo pa marunong pa sa doktor. Di ba? Pagdating Oo natin nga. sa doktor, Google na- kay Dr. Google na lang eh. diagnosis ng doktor. Oo. O inuunahan mo na, nag-google ko na, mas doc, alam ko pati yung gamot, alam mo na, Oo yung mga nga. sakit, alam mo na, pero No. this next energy natin, 20 years, will be more, mas mabilis o mas improved na version. Baka may mga question lang, biglang magagawa ng mga AI yan. No. So ano ba dapat natin gawin Yun. sa mga gobyerno Anong natin? dapat Siguro kailangan gawin? natin baguhin o issue natin sa mga laws, mga kaso, mga rules and regulation o mga law sa ating lipunan ay sana may adapt natin. Although hindi man doon dali, hindi naman ako expert, hindi naman din ako politiko o yun naman based sa stars natin na baka pwede sila makapag-adapt sa fast-moving o fast-paced na changes ng mga teknolohiya. Para naman sa mga negosyante, siguro kailangan nila din na mag-adapt. Marami natin, kagaya dati, ayaw natin ng social media noong una. Siyempre ngayon, hindi natin sa social media. Noong una, ayaw natin gamit ng social media. Hindi tayo niniwala sa social media. Pero one Ngayon. click talagang humataw. Yes. Nakita natin ng mga restaurants ngayon, kung saan may mga content creators na nag-content ng mga restaurant talagang, makikita mo talaga na mabilis ang mga trend ng mga negosyo nila. Ang haba ng pila, ang daming nagkaka-awareness, daming. So siguro ang advice ko talaga, we cannot talaga dito, hindi na tayo pwedeng pigilan dito, tayo pwedeng magpapigil. Kung hindi, sakyan natin at ride natin, Mag-adapt at tayo. i-adapt kagad natin. Dahil ang period 9 at Dragonhood and Dragon will be about fast moving at fast pacing. Ayun. So yung mga dating tradition natin na pag-iisip, yung mga traditional media, kailangan din also Wala na, mag-adapt sa oo. mga social Nasa media. digital na mas ngayon. maging mas active sila sa artificial intelligence social media. Yes, so paano yan? Yung pangamba na baka raw mapalitan ng AI yung mga news anchor? Master Hans, mangyayari mangyayari ba ito? Iba pa rin Oh. iba talaga pa rin po ang mga Oh. talaga dito yung tao talaga. Oh. Kasi syempre ang tao talaga may emosyon tayo, Oo. nagagalit, natutuwa, naiinis, nagkakaroon inspirasyon sa ibang tao. Oo. Pero ang pwede ko lang i-advise dito sa news, hindi naman sa news anchor, so hindi Entertainment industry, yes. kahit engineer, Oo. kahit accountant, kahit feng shui master. Oo nga, kahit, di ba? Tarot card reader, astrologer, lahat yan pwedeng mapapalitan ng Correct. AI o ng robot, pwedeng Oo. mangyari yan. Pero ang pinaka-advice ko dito is if love natin at pinahalagahan natin ang trabaho natin, kahit ano man mangyari, nandiyan pa rin at tayo pa rin tatangkilikin ng mga followers natin. Kaya naman, Oo. huwag tayo maging kampante, pagkus gamitin natin ang pag-change ng teknolohiya kung saan mas magiging mabilis ang takbo ng ating mga buhay. So, based na rin sa yung mga pahayag ngayong gabi, may impormasyon about this AI, artificial intelligence, and mabilis na pagpapalit nga nitong teknolohiya natin, magbubog ng todo ang dahil sa fire element ng wooden dragon. Mayroon ka bang advice sa mga employer, lalo na na sana balansin nila mabuti yung sitwasyon tungkol sa manpower nila, empleyado nila,
Kasi ang pangamba nga rito, Master Hans, baka puro AI na ang gamitin. Ano? I think iba pa rin yung human labor, di ba? Tama yon. Totoo naman ang human labor, doon pa rin. Sana naman ang sa human labor ay may labor of love. Yun. Ang nakikita ko sa change of period, marami sa atin ang ungrateful and unthankful. Kung baga, puro reklamo pa sa trabaho. Yun. Hindi nila minamahal ang trabaho na taken for granted. Puro may rally. Para lang sa pera. Wala silang gali. Pero yung word term na yun, wala silang pakialam. Yun. Walang malasakit. Oo. Anytime soon, walang permanente sa mundo. Anytime soon, pag dumating na ang robotics, ang AI, kung mas ma-open yan sa mga employers. Kasi sa AI naman, wala silang emosyon eh. Wala Kung na. ano yung paggawa mo, gagawin. Oo, Unlike gagawin yung nila. mga staff na puro reklamo, Oo. maano lang ng konti, may masabihan mo na, galit na. Alright. May maano lang ng konti, ayaw na, unhappy na. So siguro this is the right time para naman din sa empleyado, hindi lang puro sa employer naman na dapat maging din, grateful naman ng mga empleyado. Para naman sa mga employer, mas mapapadali ang mga trabaho nila dahil nga hindi na kailangan mag-hire ng ganong karaming mga staff. Yes. Ngayon pa lang, no? Sa mga negosyo, sa mga e-commerce, talaga namamayagpag ang mga negosyo e-commerce. Talaga makikita mo dapat makapag-join ka kagad at mag-venture ka kagad sa e-commerce. Dahil e-commerce talaga ang number one o nagtitrending ng mga negosyo ngayong panahon na ngayon. Master Hans, hindi ka ba AI ngayon? Hindi, parang AI lang, no? Parang yung mukha ko, hindi masyado AI. Baka kasi AI na ikausap ko eh. Di Actually, ba? si Master Hans tulog na eh. Ako na yung AI ni Master Hans. Hindi ako mas Master Hans. Anyway, siguro sa ating mga kababayan, ito yung mga animal signs naman na sa darating na actually di pa naman pumapasok yung Chinese New Year na Wooden Dragon, pero nararamdaman na natin yung enerhiya niya, no? So anong mga animal signs this Year of the Wooden Dragon ang masasabi mong maswerte at may mga nakalatag na kaswertihan na dapat nilang masalo ngayong taong ito? Unahin natin ang Year of the Rat. Sa mga Year of the Rat dyan, mag-comment nga kayo sa Facebook Live at shoutout kayo ni Master Rasco. Basahin lang natin ang mga nag-comment, mabilisan lang, si Noel Ocanya. Kuya Ray, naniniwala po ko dyan kay Master Hans Kua. Nanonood din dito si Carl Baronda Drilon. Good evening, Master Hans, Carl Baronda Drilon. Greetings from Carl, Karen, Marvin, and Kit. Si Arvin naman, Master Hans, sabi niya, magandang gabi po, Brother Ray at Master Hans. Yan po yung mga ilan sa mga nag-comment. Marami pa nag-comment. Yes. Mag-shoutout kayo para may shoutout kay Master Hans. Magtanong Para lang kayo. Ang Year of the Rat. Yes. Nasa inyo po ang Money Star, Wealth Star, pagdating sa career, Money Star para sa negosyo. Para ma-activate ang Money or Wealth Star, dagdagan ng sipag, tsika, determinasyon dahil kayo gumagawa ng swerte niyo po. Mag-work sa North Direction para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Okay. Maglagay ng Money Frog sa North Direction. Diyan kayo maglagay ng cashier o cash box niyo po. Diyan kayo maging maingay, maging active sa North Direction dahil North Direction activated yan sa Year of the Rat, Money Star. Pagdating naman sa aspetong pag-ibig ng mga Year of the Rat this year, mas kalmado, mas malamig ang ulo niyo mag-partner dahil may pera nga naman, mas maganda ang partnership. Sa pag-ibig pa rin na Year of the Rat, magandang taon to, mag-baby na pinanganak ng dragon. Year of the Rat, Money Bar sa North Direction, Money Cat sa North Direction, Piyaw pwede ilagay sa North Direction yan, pwede also ng Wealth Inviting Cat sa North Direction. Ang Year of the Rat, pagdating naman sa pag-ibig, may fertility star, kaya naman maganda mag-display ng dragon, ilagay yan sa Southeast Direction. Year of the Ox naman ang susunod na sign natin. Para pinanganak ng Year of the Ox the Ox, dahil ang mga Year of the Ox na ito, nasa inyo naman po ang tinatawag nating Heaven Blessing Star. Ibig sabihin Heaven Blessing Star. Heaven, sa langit, blessing is may blessing parating sa'yo. Para ma-activate ang Heaven Blessing Star, na continuous pray, be a blessing sa ibang tao, share and help, and give support, financial, tulong man yan, advice man yan, or even sa social media, mag-comment lang tayo ng positive na karma o positive na energy sa social media, pwede natin enhance ang Heaven Blessing Star. Maglagay ng Wealth God, maglagay ng General General Kwan sa Northeast Direction, mag-pray, nakaharap sa Northeast Direction. Year of the Ox ngayon, pagdating sa pag-ibig, parehas ni Rat,
may fertility star, mag-display ng dragon, ilagay sa southeast direction. Rat and ox, very good ngayon taon na to. Ayun, Year oo. of the tiger naman. Tiger naman. Meron naman siyang opportunity star. Ano ibig sabihin opportunity star? Yung mga taong nag-work hard ka, bigla ka bibigyan ni boss na opportunity. Sige, Ray, bigyan nga kita ng promotion. O sige nga, bigyan kita ng bagong trabaho, extra income. Ayan po, opportunity star sa mga pinanganak ng Year of the Tiger. To create more opportunity, kailangan ikaw mismo ang mag-work, mag-create, mag-call ng opportunity. Paano ba kinakall ng opportunity? I-text mo. Lahat ng mga kliyente, lahat talaga? ng mga customer mo, Oo. lahat ng mga boss mo, lahat ng kung sinong kakilala mo. Pustahin mo Makipag-engage sila. ka. Oo. I-message mo sila sa Messenger. Oo. O mag-post ka sa social media, ipaalam mo na ito yung mga serbisyo ko, ito yung mga talent ko, ito yung negosyo ko, ito yung mga produkto ko para mas ma-enhance mo. Ang daming awareness para mag-correct na opportunity. We create an opportunity. Go out, mingle, socialize. Yes. Sa mga yung tiger also, maganda rin itong taon na to for relationship or love star. Yan. Rat, Yung mga ox, tigre. tiger, Oo. very good. Ang Ayos. pang-apat na Pang-apat. pwede natin sabihin na maganda rin is pinanganak ng Year of the Rabbit. Nasa Year of the Rabbit ang victory at ang success star. Kaya naman para ma-activate ang victory success star, kailangan natin maging hands-on sa career, hands-on sa negosyo para victory and success star activated. Nasa east direction ang swerte ng mga Year of the Rabbit ngayong taon na to. Okay. Oh. Kaya naman if your Year of the Rabbit, maglagay ng victory horse sa east direction. If your Year of the Rabbit, maglagay ng lucky bunny o lucky rabbit sa east direction. Mag-work sa east direction to enhance, to attract, to activate ang tinatawag natin victory and success star sa 2024 para sa mga pinanganak ng Year of the Rabbit. Isa pang swerte Ano pa? sa 2024 is mga pinanganak ng Year of the Goat, Oh. Ram, Oh. or Sheep. Pare-pares po yan. Talaga? Goat, Ram, or Sheep Oo. po nasa inyo naman po ang long-term success star. Mga Goat, Ram, or Sheep po nasa inyo po ang long-term. Ano yung sabihin ng long-term success star? So long-term success star, yung pag mag-work ka, may activity ka, investment ka, may negosyo ka, meron kang career, isipin mo this year ang long-term, huwag lang short-term. Hindi lang pang Pang-matagalan. days, hindi lang pang weeks, Oo. hindi, pang lahat, pang malayuan. Ngayon, yun. Oo. Dahil ang mga Year of the Goat ngayong taon na to, nasa kanya po ang investment luck pagdating sa mahabaan Oh. o long term o mga hindi short term kung baka may long term goal and long term as achievement ang success. Okay. Year of the Goat, maganda mag-display sa southwest direction ng wealth ship. Ito yung bangka na barko. Okay. Wealth ship. Yan po. Lagay po yan sa southwest direction. Year of the Goat ngayong taon na to, nasa inyo rin po ang long-term success, yung money tree. Yung fortune plant na malayo pang long-term, parang stability and long-term. Year of the Goat ngayong taon na to, ay good year to para sa inyo. Sa Year of the Goat, pagdating sa pag-ibig, kung ikaw single, may mahanap ka na love and romance. Kung ikaw naman po ay may asawa na, may long-term goal plan kayo mag-asawa na posibleng mag-click o magiging successful sa inyong magbuhay mag-asawa. Ayan. Okay, after po ni Year of the The Goat, Goat, oo. ito naman ang sa mga Ano year sunod? na swerte ulit, ay mga Year of the Monkey. Yun. Ang Year Oo. of the Monkey naman, very creative. Matalino mga monkey ngayong taon na to. Creativity, yung kanyang talino will create good long-term pagdating sa success sa kanyang karera o kanyang negosyo. Okay. Kaya naman, huwag mahiya, huwag matakot na magamit yung imahinasyon. Subukan Ilabas. gawin yan para Ang talent. money star or career star activated Oo. magandang taon to Oo. sa Year of the Monkey. Year of the Monkey, maganda ang baby ngayong taon ito pagdating sa pag-ibig. Year of the Monkey also this year, maraming mga opportunity and achievement or success o maraming matatapos sa trabaho. Year of the Goat at Monkey, kaya naman mag-focus sa trabaho, maging hands-on. Yeah. Ang isa pang swerte is the Year of the Rooster. Rooster, Ang mga manok. Rooster naman kasi is the best friend o beshi ng Year of the dragon. Siya po yung talaga? pinaswerte. So, Oo. kailangan ng rooster magkaroon ng baby na dragon. Oo. Rooster, may maraming opportunity star. Rooster, magandang wealth star. Ang rooster also is maraming mga blessing star. Rooster this year, okay. Ang rooster, kailangan lang niya i-cure yung 5 yellow misfortune star. Activated kasi yan. Itong 5 yellow misfortune star, siya naman yung maliit na star na nagdadala po ng problema sa career, sa relasyon, Oo. sa opportunity, sa misfortune o kamalasan o mga aksidente. Kaya naman, Year of the Rooster, kailangan yung 5 yellow misfortune star na cure para sa Year of the Rooster. Oo. Ang isa pang swerte na pwede ko sabihin, ang Ano Year of pa? the Pig. Ang mga Pig? pig naman po, Oh. nasa kanila naman po, tinatawag natin star for education. Sa mga mag-exam, okay. mag-board exam, mag-entrance exam, mag-exam sa trabaho, ay posible mag-review maigi. Maglagay ng abacus, ilagay yan sa northwest direction. Mga Year of the Piggy also this year, may love star. So if you're single, activated sa Year of the Piggy ang mga pag-ibig star. Kaya naman, dagdagan po ang tinatawag nating mga pagiging active para mahanap na ang dawan para Year sa of the Year Pig. of the Piggy. Yun. Yan po ang mga maswerte Oo. o mga good stars is 2024. So, yun yung mga masuswerte. Paano yung iba? Ang mga malas ba yung mga iba? Master Hans? May mga negative star naman. Ang isa sa mga negative star, mga pinanganak ng Year of the Dragon. Oh, Ang dragon ay indirectly
clashing na Tai Sui. Sino ba yung Tai Sui? Tai Sui is the year god. Siya po yung nagko-control ng year. Example, Year of the Dragon, nakaupo yung Tai Sui, yung year god, sa bahay ni Dragon. Kaya naman dahil nakaupo siya, nasa likod kasi si Tai Sui sa Year of the Dragon. So, nasa likod niya si Tai Sui. Nakikita niya lagi ang ginagawa ni Dragon. Kaya konting mali lang, pahihirapan o medyo misfortune ka, kukontrolling kagad ni Tai Sui si So Dragon. dapat behave si Dragon. Year of Dragon, yes, kaya behave dapat ang Dragon yun dahil may Tai Sui class. Kailangan niya i-appease. Peace tayo, huwag niyo aawayin. Ang Tai Sui year god, appease. Para may appease yun, mag-donate ka ng blood, mag-do ng offerings, mag-pray, maggawa ng voluntary work, wag haharap. Do not sit facing southeast direction. Southeast. Maglagay sa southeast direction. Maglagay ng sa southeast direction ng Tai Sui na cure, apis. Mag-umupo na nakatalikod sa southeast direction. Sa mga Year of the Dragon, Year of the Dog. Ang dog kasi, directly nakikita ng dragon kaya mainit ang ulo ng nakikita ng Tai Sui kaya mainit ang ulo niya sa dragon. Ang Year of the Ox at Year of the Sheep din nasisipat ni ng dragon kaya naman itong apat na sign na to ay kailangan ng cure. Bumili ng cure na to sa tindahan ni Master Hans Kua. Dragon, Dog, Ox, and Sheep. Tai Sui cure, mabibili yan sa Lucky Charm Store ni Master Hans Kua. So Year of the Dragon pa rin tayo. Nasa iyo naman po ang illness star or mga sickness star. Health is wealth. Magpunta kay Doc Delikado para makinig sa payo nito dahil medyo weak ang sakit, ang issue ng Year of the Dragon. Year of the Dragon pagdating sa relasyon, emotional at mood swing niya, nabubuisit si partner, partner man sa relationship o partner man sa trabaho o sa kusama ng partner o sa negosyo man ay hindi maganda relasyon dahil sa mood swing ni Year of the Dragon. Mabaat pasensya, wag puro mood swing. Year of the Dragon pagdating sa pag-ibig, hindi din maganda. Sa pera, dahil sa apektado ang kanyang kalusugan ay dapat po mag-invest more sa kanyang kalusugan. Master Hans, wawalan ng over-expense. Master sa Hans, pera. question lang. Kasi ang year 2024 ay Year of the Wooden Dragon. Yung ibang mga element na dragon, lahat ba to sinasabi mo na talagang hindi hindi maswerte ngayong 2024? Lahat ng elements, fire dragon, water dragon, di ba? Okay, lahat pag-usapan naman natin yan ng elemento. Meron tayong 5 elements. So napag-usapan na ipatay tapos sa mga hindi naman masuswerte pero pag-usapan natin yung horoscope, yung animal zodiac. Pag-usapan naman natin ang element. Example, Year of the Wooden Dragon ako. Yes. Pag sinabing wood element this year, ang wood element kasi nasa kanya this year, authority and power. So if your Year of the Wooden Dragon, dahil dragon is not good, yung wood also would not be good sa'yo. Ibig sabihin yung authority and power, yung influence mo, mag-weaken. Okay. Yan ang issue ng Wooden Dragon. Okay? Example naman, ikaw po ay water element naman. Yes. Halimbawa, water rat ka. Dahil si rat is money star, at ang water element this year is money element. So activated ang money star, mag-activated ang element mo ng water, ng element also ng pera. Kaya naman, may perang malaki sa water rat yung taon na to. Example naman, Year of the tinatawag natin na Earth. Earth Rooster. Earth element. Rooster is lucky. Earth Rooster naman, Earth element this year is your friends. So maraming mga kaibigan mo ang tutulong this year para sa mga Earth Rooster if Earth element. So kunin mo yung element na yun at kukunin mo yung animal zodiac, i-combine mo sila kung ano yun. Gets po ba yun? Ayun. Paano daw kung Earth Monkey? Ano naman ang magiging epekto ni Wooden Dragon kay Earth Monkey? Monkey this year may creativity siya. Matalino ang monkey na pag-usapan natin kanina. Pwede nyo i-rewind tong video na to. Ang Earth element is about Earth element is about friendship, about networking. So, marami kang friendship network na magkakaroon ka na idea na magiging pera. Dahil good yun taon na to. Yun. Alright? Kung If metal naman, bakal naman. Sige, If nasa metal. bakal o metal element ka naman. Pag metal element naman, nandito naman sa intelligence, creativity, output. Pag metal element. Pag positive yung zodiac mo, positive yung mangyayari. Pag negative yung zodiac mo, man-negative din yung element na yun.
Oh, Kaya ganun ang wood pala. element ka naman, Oo. nasa iyo ngayon ang authority and power. Oo. Kagaya ng wooden dragon. Dragon this year, may problema ka sa illness. Okay. Tapos, authority and power. So, dahil may problema ka sa kalusugan, yung career promotion mo, influence mo sa ibang tao, yung power mo, posible humina. Yan po yung example naman, nasa fire element ka naman. Ang fire Yan, element yan. this year is nasa kanya ang raising capital. Nasa fire element this year ang resource. Yes. Okay? Kung nasa fire element ka, isa sa mga fire element na kagaya ng sheep, goat or ram, ang sheep, goat or ram is may long-term success. So marami siyang resource, marami siyang capital na ma-raise para magkaroon ng magandang resource. So yan ang 5 element. Yun. Oo. So yan at Okay? least So water element are money. Earth element are friends. Okay. Metal element are your intelligent creativity. all right. Wood element is your power and creativity. And the fire element is raising capital or resources. Yan So, po yung 5 elements. Kung ano yung mga elements mo, doon ka magfo-focus this year, Master Hans, right? Kung anong element mo, yun ang meaning niya this year. Ngayon. Anyway, so balik tayo dun sa mga zodiac, yung mga animal signs. Yung binabanggit mo kanina, yung dragon, no? Medyo kailangan marami siyang dapat na i-resolve this year. Ano yung sunod po rito, Master? Kalusugan. Kalusugan. Ang susunod na not so good this year is year of the snake. Naku po. Parehas si hirap dragon. Oo. Ang snake yung taon na to ay weak, mahina ang kanyang kalusugan, immune system. Okay. Prone siya sa ubo, sa sipon. May COVID pa rin tayo. Prone po ang mga year So, of the dapat snake. Yung taon na to sa kalusugan, illness, or sickness star. Nasa chart niya kasi yun. Alright. Ang mga year of the snake pagdating sa kanyang kalusugan sa love life naman po, dahil mahina ang kanyang energy o kanyang drive, posible mabuisit o mainis ang kanyang partner sa Ganon? relationship man yan, trabaho, or partner yan sa pag-ibig. Ayun, talaga, no. So, ano pa, Master Pangatlo. Hans? No, pangatlo. Pangatlo na hindi na siya masyadong okay ngayon to ay pinanganak ng year of the horse o kabayo. Ayun. Bakit? Alam mo, ang energy ng horse and kabayo ngayong taon na to, Oh. nasa kanyang palace o nasa kanyang house o nasa kanyang chart, ang tinatawag nating scammers. Ano mabibiktima siya ng mga scammer? Maraming gumagamit ng pangalan picture ni Master Hans Kua. Akala niyo si Master Hans Kua yun, may video pa, nagsasalita pa ako. O akala AI yan, o kaya ginrabi sa ibang video ko po. Hindi akin yan. So mga year of the horse, if it's too good to be true, it's not true. Talaga. Personal lang kayo putaan si Master Hans Kua para hindi kayo may loko online. Mga year of the horse, pagdating sa pera, mag-invest kayo sa reputable big company. Para hindi maloko. Pagdating naman sa pag-ibig, para hindi kayo maloko. Pagdating naman sa pag-ibig ng mga horse ngayon na to, nasa inyo ang betrayal. Posible si partner o si jowa o si asawa, part naman sa relationship, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa career man, trabaho man. Posible daw po, may betrayal star. Talaga. Ano ko, so, well, dun sa binabanggit mo, Master Hans, na para hindi maloko o ma-scam, tama yun, ano na lang, magtungo ng personal. At kung wala naman talaga kayong contact, kung sino man nag-o-offer sa inyo, abay sigurado yun, maloloko lang kayo, kaya mag-ingat. Mag-research. Oo, yan. Mag-research Oo. Huwag basta maniwala. Huwag basta click ng click. Lalo na ngayon Yun. may mga link na ibibigay sa'yo, click mo lang, yung para papasok mo na slack na yung book account mo. Yun, oo. Kaya ingat. Ingat, huwag basta maniniwala sa mga click na yan. Madaming ganyan ngayon. May mga host ngayon taon na to, may mga kaibigan ka, kahit na very close pa, family or friends man yan, sabihin sa'yo, Ray, magnegosyo nga tayo. O Ray, yung pera mo, i-double amount natin yung money mo. Double, triple. If it's too good to it is not true. Advice ko sa horse ngayon taon na to, walang shortcut sa buhay. Yun. If you want to, let's take the slow process. The long, slow, and we enjoy each process. Dahil yan talaga. Slow but ang ating tinadhan para makuha natin. Ang long and slow process na to ay masaya at marami tayong lesson at inspirasyon sa buhay niyan. Ayan. Anong kasunod ni Horse, Master Hans? Ang kasunod ni Horse this year, ang directly kalaban o init ng ulo ng dragon ay talagang napuntir niya ngayon taon na to, si Doggy. Naku po, si Au Au. Ha?
Oo, si Au-Au, no? Oo. Si Bantay, si Au-Au, si Dog, no? Si Oo. Dog kasi ay directly kalaban ng Dragon. Kaya naman if your year of the Dog, not your year, conflict year, ibig sabihin, Oo. huwag kang mayabang ngayong taon na to. Huwag kang agresibo ngayong taon na to. Oo. Posible yung kayabangan mo, pagiging agresibo, pagiging maita ulo mo, pagiging talagang short-tempered mo, wala ka marireach kung hindi sa baba. Babagsak Oo. kung puro yabang. So, Ang advice ko sa mga year of the dog ngayong taon na to, dahil kalaban mo nga, magpakabait ka. Paano ba magpakabait? Paano? Kung may trabaho sa'yo, kahit malitang sweldo, kahit malitang offer, go na okay tayo lang, doon. go lang. No. Kung may nangaaway sa'yo, alam mo namang kalaban ng taon Oo. na to, huwag mo nang patulan, talo ka dyan. Deadma na lang, deadma. Deadman lang, kung may Oo. nangaaway sa'yo, di ka na umalis. Tawanan mo na, bahala siya, layo pa na tayo, tahimik na doon. Huwag mo nang palaki ng issue. Oo, panalo ka naman kahit deadmahin mo siya. Oo, di ba? Oo. Oo. The best revenge Oo. sa mga nangaaway on issue sa'yo is not to mind them. Oo. At bawal. Maraming mga bashers sa'yo o mga inggitera o mga ichismosa. At lalo mo sila pinapansin, lalo sila tutuwa dahil alam nila iinis ka. Talaga. At naiinis naman sila if alam nila hindi mo sila pinapansin o wala kang dating. Tama. Wala silang dating sa ginagawa nila. Sa bagay, Yun ang the kahit, best kahit revenge. naman The siguro, best revenge is- kahit naman siguro anong animal sign, Master Hans, kapag ganyan ng, dapat ganyan na lang gawin natin para hindi lumaki ng ulo at itong mga basher, yung mga gustong mang-asar sa'yo, hindi ba? Ako personally, ang daming bashers. Kahit na hindi nga sikat, ang daming bashers. Lalo naman siguro yung sikat, no? Ang advice ko sa mga bashing na to, not to mind them. Hindi ko binabasa. Tama. Saka... Babasahin mo, magagalit lang yung energy ko. Tama. Mapubuisit lang energy ko. Wala naman siya. Hindi, never naman. Alam mo, ang taong ayaw sa'yo, kahit ano pang pakitang gilas mo dyan, Wala. Ayaw pa rin you sa'yo. will never be appreciated. Correct. Oh. Wag mo na lang pansinin, ano. Ikaw Ray, brother Ray, anong ang advice mo naman sa mga naiinggit Yan. sa'yo? Oh. Advice mo, paano mo ginagawa yun? Paano mo handle? Ay, ano na lang, wag na lang pansinin. Di ba? Gawin mo na lang yung para sa palagay mo ay nararapat para sa iyo at sa iyong kapwa na hindi ka naman makakasagasa. Di ba? Hindi ka makakabangga. Wag mo na lang pansinin. Oo. Tama. Isa pang advice ko, madagdagan ko lang, tamang-tama, ang ganda talaga ng pagkakaturo ni Brother Ray. Pero ang advice ko lang dyan, Ray, isa pa, sa mga naiinggit, mas maganda na kinaiinggitan tayo Yun. kaysa kinaawaan. Oo, sa bagay, ano. Alam mo yung Tama mga yun. inggitera dyan sa mga social media, kung sino man yun, no? Wala man tayo binabato, wala man tayo tinatama, wala man tayo pinupo, wala man tayo hinahanap, sinasabi tao. Pag naiinggit sa kung kanino man, kung sa'yo man, kung kanino man yun, alam mo ba, mas maganda na, alam mo, kaya ka naiinggit. Kaya naiinggit sa'yo kasi umaangat ka o gumaganda o nag-i-improve ang buhay mo. Saka, Mas nakakatakot. correct. Mas pangit makita na kinaawaan tayo, kawawa naman Oo itong taong nga, to. no. Nakita Diba? ko siya 10 years ago, 5 years, wala naman nangyari sa kanya, ganun pa rin yung buhay, kawawa naman. Oo. Kaya naman mas maganda ang kinaiinggitan kaysa kinaawaan. Yun na lang din. Kaya Always nga- think na pag pinaingit sa atin, we're good. Isipin natin na dahil okay tayo. Ang isa pa nga dyan, Master Hans, kaya ka nga raw kinainggitan o pinupukol dahil marami kang bunga. O, di ba? True. O, di ba? Binabato Alright. ang punong maraming bunga. Yon, pinupukol. Ayan. Anyway, Master Hans, after ng aw-aw, anong animal sign pa yung kalaban ni Dragon? Apo, si Au-Au naman, may positive side naman si Au-Au. Si Au-Au nasa kanya naman ang love star. Okay. If you're single, Au-Au, maging active, maging mas malandi, pwede ba sabihin yung word na yun? Mas flirty. Dahil posible ang love star ng mga year of the dog Talaga. nito. So okay lang okay lang sila magsuot ng ng kulang sa tela. Mas Mag-flirt, pag may nag-aya sa'yo, isa pa yung mga mata, parang gano'n. blind date. Ka ng Ayan, konti. ha? Yun, mga gano'n lang. Pero ingat kayo, baka scammer yung ka-blind date nyo. Mahirap Hindi, na. dahil dog ka. Oh. Dahil Au-Au ka, pwedeng scammer naman ang blind date mo. Yun. Yung pala, yung blind date mo, talagang blind talaga. Akala mo yun pala hindi talaga. Ayan. O baka ka bigla ulag na makita mo, Ang, blind ka. Parang gano'n. ang sabi ni Albert dito, Master Hans, si Albert Jade Santos, horse ako, ayoko na magjowa, baka maloko lang ako. Akin naman dito, alam mo, ang issue ko naman, ang advice ko naman sa mga horse ngayon na gusto magjowa, alam mo, ang pag-ibig talaga, ang lahat naman ng buhay kailangan natin subukan. Oh. Hindi natin malalaman
kung di darating. Lalo naman po pagdating sa buhay pag-ibig. Ang pag-ibig kasi, naniniwala ako, kusog dumarating kung talagang binigay sa'yo ni Lord yan. Tama. Talagang hatag-hatag Hindi mo dyan. kailangan hanapin eh. Ha? Oo. Oo, hindi naman hinahanapin, dumarating ng kusa yan eh. So, kung may pag-ibig man, enjoy natin. Oh, sino Marami pa- nagko-comment dito. Sige. Si Rose Hernandez. No. Good couple ba, Master Hans, ang snake at ang rabbit? Yun. Alam mo, ang snake at ang rabbit, neutral sila. Hindi ko naman sinasabing mag-direct clash o magkaaway sila. Ang snake ngayong taon na to, mas kailangan habaan ng pasensya ni rabbit kay snake. Si snake naman, huwag niyang buisitin o ano si rabbit. Kasi si rabbit ngayong taon na to, very busy. Oo. Ang pagiging busy ni rabbit ngayon, ang pagiging achiever ni rabbit ngayon ay magpapa-weekend kay Year of the Snake. Kaya naman dapat maintindihan nyo ang strength and weaknesses ng mag-partner para makaiwas tayo sa mga negative energy na isa't paano isa. raw ho kung Master Hans, kung dalawang unggoy naman? Dalawang unggoy. Di ba Alam maingay? mo kung dalawang monkey. Alam mo kung dalawang monkey this year kasi ang monkey kasi nasa inyo naman po ang star na tinatawag natin creativity, ideas, matalino, magaling ang Year of the Monkey. Oo. Ang Year of the Monkey also is one of the allies ng Year of the Dragon. Okay. Pag dalawang monkey, para ma-cure yung not good yun eh, magkalaban ng dalawang monkey. Dalawang same na mag-partner, same zodiac, same sign, ay magkalaban, dapat tatlo. Pero dahil dragon ay isa sa allies o good friend o compatible kay Year of the Monkey, kung dalawang mami at daddy mag-asawa ng partner ng monkey, magandang mag-baby na dragon. Siya po ang magdadala ng blessing, ng success, ng good fortune, ng suwerte sa pamilya. Kaya naman, habol na ang dalawang monkey. Ayan. Sandali lang matalino raw ang monkey pero tuso naman. Yeah, lahat naman yung may individual characteristic kasi ang astrology, hindi lang yan sa year. Ang dinidiscuss lang natin yan ay masyado mababaw. Kumbaga sa year lang tayo nakatuto kasi hindi naman natin pwedeng isa-isahin. Kasi may year, may month, may day, may hour, may location pa, at may gender pa. Doon natin natitikode ang astrology. Ang pinag-uusapan natin is general forecast para sa pangkalahatan. Kasi kung iisa-isay natin, himay-himay natin sa ganung sa sobrang lalim mo natin inintindihan. Dahil sobrang komplikado na nun. Kaya sa ngayon, ang pinag-uusapan natin, huwag natin gawing komplikadong buhay, kung hindi, gawin nating basic. Dahil ang life is a lot of challenges. Let's not make it difficult. Let's enjoy each step and each process. Alright, so ano pa, Master Hans, after nung binabanggit mo na kaaway ni Dragon, ano pang animal sign ng maaaring kaaway niya? Wala na Awanan, natin awanan. to sa maswerte, sa hindi maswerte na kompleto natin. So, wrap up natin si Dragon, si Snake, meron silang illness star, or he will help nila. Si Dragon, si Horse, meron siyang scabber star. Si Dog naman po ay direct kalaban po ni Year of the Dragon. Other than that, okay naman. So, may mga clash lang tayo with the Tai Sui Year God, si Dragon, si Dog, si Ox, tsaka si Ox, tsaka si Sheep. Although Ox, tsaka Sheep, maganda rin po. Pero may clashes sa clashes with the Tai Sui. Medyo kailangan i-cure with Tai Sui. Yan lang po mga dapat bantayan. Yung is mga, 2024. speaking of cures, Master Hans, saan daw sila maaring makakita ng mga cures na yan? Of course, sa inyo, saan kayo pwedeng mapuntahan na Master Hans? Dito may nagtatanong kayo about sa cure, no? Babasahin ko lang yung comment. Nasa may nag-comment ng evil eye daw. Ayun, Ang evil eye, saan pwede ilagay? Ang evil eye, dapat po ilagay yan sa south direction. Bakit south direction? South direction. Nasa south direction kasi ang theft, cheating, or betrayal. So pag-usapan natin ng cure, since we got a few more minutes, makakababa pa tayong oras, meron tayong 4 na unlucky direction sa 2024. Okay. If it's unlucky, we avoid, bawal, iwasan, gamitin ang location o direction na to. So una dapat natin gawin, gamitin natin ang compass ng cellphone natin. Tumayo tayo sa gitna ng bahay ng opisina, hanapin natin yung north, south, east, west, southwest, northeast, northwest, tsaka southeast. Yan po yung 4 na dapat natin na line. Tsaka yung center, the 9 direction. Ang unang sector na hindi maswerte ngayong taon na to is the west direction. Nasa west direction kasi ang tinatawag nating
5 yellow, misfortune star. Ito po yung star na nagdadalang problema sa trabaho, sa love life, misfortune sa career, misfortune sa buhay o aksidente. Ayaw natin. Ang west direction, ang pinaka hindi maswerte ngayong taon na to. West So direction. avoid, iwasan gamitin, maging active, huwag magtatrabaho, huwag maging maingay sa west direction. Maglagay tayo sa west direction ng 5 element pabuta cure sa 5 yellow, misfortune star. Okay. So sa west direction, maglagay tayo ng metal element. Bakit metal element? Alam mo, itong 5 yellow, misfortune star is an element of earth element. Okay. Ang earth element ay na-exhaust, pinahihina siya ng metal element. So, ano ba metal element? Yung mga kagaya ito, nilagyan ng tubig ko, metal. Yung mga plantsahan na bakal. Yung mga decorative nyo sa bahay na bakal, ilagay sa west direction para pahinain, humina, ma-weaken ang 5 yellow misfortune star na earth element. Okay. Ang number 2, Number na two. hindi maswerte is the center o gitna ng bahay, gitna ng opisina. Alam mo itong gitna ng bahay, gitna ng opisina, nasa kanya naman po ang tinatawag nating anger, misunderstanding, conflict, Okay. or lawsuit o mga kaso. Kung nasa gitna ng bahay, opisina mo, nandiyan ka naglagay ng ilaw, naglagay ka dyan ng music, naglagay ka dyan ng upuan, na mesa, dyan ka nagtatrabaho, dyan ka na-activate nag-iingay. yun, oh. Ma-activate mo yung anger, misunderstanding, or Talaga, lawsuit. oh. So, pwede ka maglagay ng cure dyan ng Harmony Apple. O ng full pitch, yung mga cures ng Master School na pwede mo ilagay sa Harmony gitna. pitch, Pwede ka maglagay ng red na color Okay. na carpet to subdue to Sa weekend. gitna. Itong anger, misunderstanding star na to. Okay. O, yun na number 2. Number 3 na Number hindi three. maswerte is nasa south direction. Nasa South south direction. Kasi this year, ang tatawag natin mga theft, cheating, betrayal, mga mangloloko. Nakita natin sa compass ng cellphone natin, nasa south direction ang main door natin. Sa bahay o sa negosyo man, pwede yan o posible yan. Ang tatawag natin manakawan. O maloko kayo. So maglagay ng rhino elephant, maglagay ng food dogs, maglagay ng tinatawag nating evil eye sa south direction para yung weekend. Ito tinatawag nating mga cheating or betrayal star. Maglagay ng blue na color na carpet para ma-weekend. Itong element ng ang theft, cheating, betrayal. Ang isa pang hindi maswerte is illness star. Ang sickness, health is wealth, no? Kaya naman pangalagaan kalusugan, avoid using or sleeping with your headboard sa southeast direction. Lalo sa southeast direction na tinatawag nating illness or sickness star. Kaya naman southeast direction, kailangan natin this year na tatawag nating holo, holy gourd, medicine Buddha, or mga metal elements sa southeast direction para humina o mapawikin o mapahina natin ang tinatawag nating illness star sa 2024 natin. Ayun. So yan kahit paano nabigyan na po tayo ng mga mahalagang mga impormasyon tungkol sa Feng Shui So Master Hans, saan kayo pwede mapuntahan daw, sabi natin mga kababayan? Maraming salamat Ray sa DZRH sa Gabi ng Misteryo for having Master Hans Kua. Yes. Ang aking tindahan po, personal kayo pumunta po. Dahil napakadaming gumagamit ng picture ng pangalan ni Master Hans kung nagbebenta silang peke sisimba kwintas mga amilit. Aking tindahan po ay nasa Cityland Show Tower, Show Boulevard, tapat lang po ng St. Francis Church, simbahan ng St. Francis. Katabi po ito ng EDSA Shangri-La Mall o Shangri-La Plaza, yung crossing, Show Boulevard, Mandaluyong City. Cityland Show Tower po ang tindahan ko po, Monday to Saturday 11 umaga hanggang 5 p.m. Huwag kayong basta bibili online, may mga sponsor, may mga paid ads, no? May mga kung sa lalagay mo pangalan mo, birthday mo, huhulaan ka. Automation tapos lalagay, bibigyan ka ng kung ano mga charm. Hindi po yan sa akin. Huwag kayong magpaniwala. Kanina mayroon pa tumawag sa Master Hans, nagbasag pa ako ng alikansya. Akala ko naman sa iyo. Ang lapit lang pala niya nakatira. Nandito lang daw siya sa Antipolo. Sabi ko, sana, alam mo naman pala yung number ko. Sana naman pala pinuntahan mo ko na in person. Sayang naman po ang kanyang pera daw po. Sinabili daw niya peke at hindi naman daw totoo. Ganon Kaya naman personal. Ako naman ay hindi naman po nagkulang. Araw-araw naman tayo paulit-ulit. Sa lahat ng mga way natin, method natin, nag-file natin ako complaint. Pero lalo sila dumami. Anyways, also, i-follow niyo po ako sa aking Instagram, sa aking Facebook, sa aking Twitter, sa aking YouTube. Mag-subscribe ka dyan. Araw-araw po ako may mga YouTube na authentic real Feng Shui Authentic video. yun, Mula sa real Feng Shui Hans Kua. Yes. At also, ang aking cellphone number ay 0922-829-0382. 0922-829-0382 po ang aking cellphone number. masterhanskua.com po ang aking website. Master Hans, paano ko malalaman Yun. na legit sa'yo yan? Hindi sa'yo legit. Paano malalaman? Paano malaman na legit kay Master Hans? Una-una, tignan mo yung Facebook page na nag-post na yun o yung ads na yun. Dapat at least meron tayong 350 more na followers, 1,000 na followers. Kung ang followers ay 1,000, 2,000, wala ba yun? hindi yan sa akin.
O wala yun. Number 2, itong post na to, itong page na to, wala naman siya masyadong post. No. Nagpo-post siya once a while, once a month, once a week. Wala yan. Hindi delikado yan sa akin dahil rin ako yan. ako nagpo-post. Correct. Number 3, wala po akong cash on delivery. Pag cash on delivery yan, hindi yan sa akin. No. Kailangan nyo muna mag-send ng payment para kay Nancy Kua, yan po yung mother ko. Siya po yung mag-accept ng payment nyo. At papadala namin sa shipping. Hindi ko na ba pwede banggitin yung pangalan ng shipping natin kasi nasa radyo tayo. Pero papadala namin, hindi pwedeng cash on delivery yan. Kundi dapat bayaran, magpadala ka muna ng payment sa sa application kay Nancy Kua. Yan po ang mga way o method po para malaman natin ito po ay legit at kay Master At ang Hans Kua. Personal kayo pumunta. Yun, personal na pumunta ng pinakamalaga sa lahat. Master Hans, salamat sa iyo and Kung Hei Fa Choi sa Chinese New Year and salamat sa mga impormasyon, mga tip tungkol sa pagpasok nga ng Year of the Wooden Dragon. Salamat. Thank you so much. Idol Ray, ako dapat mag-thank you po sa iyo dahil opportunity na to. Daan ka sana sa tindahan ko para mabigyan kita ng Lucky Charm. Kung Hei Wat Sai, Kung Hei Fa Choi, Yes. good night po Good and have night. a prosperous Salamat. New Year po sa inyo lahat. Thank you so much. So yan o mga kaibigan, si Master Hans Kua na ating nakapanay ngayong pong gabing ito para mabigyan naman tayo ng mga impormasyon tungkol sa 2024 sa pangkalatan and of course sa pagpasok nga ng Chinese New Year saka yung Wooden Dragon pala, no? Ayan, at least meron na tayong mga tip na nakuha mula kay Master Hans Kua.